Mga kastorya, magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Once again, bago po tayo magsimula ay ini-invite ko po kayong lahat na mag-like and mag-subscribe sa ating YouTube channel. Ito pong mga kwentong inyong napapakinggan ay exclusive lamang po sa YouTube. Bawal kopyahin o i-repost. At hindi lang po mga drama, kahit po mga video vlogs ay pinopost din po ng inyong papadudot. Ibig sabihin, pwede po kayong matawa, maaliw sa mga pang-araw-araw na ginagawa po ng inyong papadudot. May mga challenges, games at syempre mga drama na ating binabasa. Mga kaistorya, don't forget to share, like, post your comments at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Huwag din kalimutan na pindutin ang notification bell para updated po kayo sa mga bagong post ng inyong papadudot. All you have to do is to send your stories sa ating email address papadudotstories@gmail.com. Kung kayo po ay naiyak, nainis sa nangyari sa bida, huwag niyo pong i-dislike yung kanyang video. All you have to do is to like. Ang ibig sabihin po nun, na-appreciate po ninyo yung kanyang kwentong napagdaanan. Nang sa ganon, siya po ang may malaking tsansang manalo ng 1,000 pesos na pipiliin po natin every month. Papa Dudut Stories. Sa ating kwento ngayong araw, ang anumang labis ay masama, tulad ng pagkakaroon ng libangan. Hindi po sa lahat ng pagkakataon ang libangan ay nakakabuti, bagkus ay pwede pa itong maging dahilan ng pagkasira ng iyong buhay. Dear Papa Dudut, tawagin niyo po ako sa pangalang Lloyda, 33 years old at nagmamay-ari ng isang tindahan, kaya naman nagkaroon ako ng maraming oras para gawin ang pakikinig sa inyo via live streaming at YouTube. Tubong Bicol po ang aking ama, kaya naman doon na rin po ako isinilang at nanirahan. Pero sa edad na 11 ay napilitan po kaming tatlo na lumipat na rito sa Maynila for good dahil sa kagustuhan ng aking ina na siyang taga dito po talaga sa North Caloocan. Hindi ko makakalimutan ang araw na lumipat po kami ng Caloocan, Papa Dudut. Marami po kasi ang mga naging adjustments mula sa pagkakaroon ng mga bagong kaibigan, bagong eskwelahan at pakikisama din sa mga bagong kapitbahay. Lahat ng yan, Papa Dudut, ay ginawa ko mula nang tumungtong po kami dito sa North Caloocan. Si Papa naman ay wala ding nagawa, Papa Dudut, nang si Mama na ang nag-utos na umalis na kami sa Bicol. Galit na galit si Mama noon kay Papa. Naaalala ko pa nga kung paano siya sunduin ni Mama sa umpukan ng mga nagsasabong sa aming barangay Tupada. Wala ka na talagang kapag-apag-asa, demonyo ka. Buong maghapon ka na nga sa paghimas ng manok mo. Sinasamahan mo pa ng pagpirmi dito sa sabungan na to. Samantalang sa akin mo pa kinukupit yung pangsabong mo. Litanya ni Mama kay Papa noon. Natulala na lang si Papa noon sa sobrang pagkakapahiya nito sa mga kasugal niya sa Tupada. Madalas kasing inuungot lang ni Mama ang sentimiento niya kay Papa nang silang dalawa lamang. Pero marahil dahil napuno na si Mama, kaya nagawa niyang pagsisigawan at ipahiya si Papa noon. Isa pa sa kinasama ng loob ni Mama ay ang napabalitang nambababae daw si Papa. Mula noon ay hindi na tumutol si Papa sa naging desisyon ni Mama na ilayo si Papa sa masamang bisyo ng sugal at ng pambababae. Hinamon kasi ni Mama si Papa ng hiwalayan kung sakaling papalag ito sa kagustuhan niya. Biruan pa nga noon ng mga kalaro ni Papa sa sabong na hawak daw ni Mama ang itlog ni Papa. Mula noon ay sinumpa ko na ang pagsusugal, Papa Dudut. Ito kasi ang naging dahilan para iwanan namin ang Bicol na nakagisnan ko mula noong pagkabata. Marami din akong naiwang mga kalaro at mga kaklose na kamag-anak namin na araw-araw ay nami-miss ko. Hindi ako doktor pero masasabi kong nagkaroon ako ng trauma dahil sa sugal at bisyo ni Papa. Naiiyak na lamang ako noon sa tuwing nag-aaway ang mga magulang ko dahil sa bisyong sugal ni Papa. Palibhasa kasi ay only child ako. Kaya naman wala ako mapagsabihan ng mga nagiging
sama ng loob ko. Kaya nga hindi ko akalain ang after ilang years at nang magdalaga na ako papadudod ay magagawa ko palang ma-in love sa isang lalaki na may pagkakapareho sa ugali ni Papa. Ang pagkakalulong sa pagsusugal. Walang iba kung hindi si Eman. High school pa lamang ay crush ko na si Eman papadudod. Kahit pa marami itong bisyo. Nariyang tumataya at nagpapataya pa siya ng ending. Hindi lang yan. Kahit pa karera ng daga ay nabalitaan ko na nakikipusta raw ito. Pambihira talaga si Eman. Nakikita ko sa kanya yung younger attitude ni Papa. Sinabi ko kanina na ayaw ko po ng sugarol. Pero bakit ganon papadudot? Parang nagiba ang pananaw ko sa buhay nang nakilala ko nga po si Eman. Lahat ng pwedeng pustahan, makikita mong nakalista ang pangalan ni Eman. Pero kahit ganun siya ay nagawa ko pa ring palampasin ang masamang pag-uugali niya. Aminado kasi ako papadudot na na-love at first sight ako sa kanya. Gwapo, may pagkamoreno, maamo ang mukha at hindi makabasag pinggan kung titignan. Ang kahawigan niyang artista ay si Cesar Montano. Yun nga lang, sugarol ang ultimate crush ko. Bumilang pa ng 1 taon bago kami naging close na dalawa ni Eman. Yun ay mula noong nakautang siya sa akin ng 500 pesos dahil sa atraso niyang hindi mabayad-bayaran. Pasalamat naman ako at binayaran niya ako kaagad. Kaya naman nakaulit pa siya sa akin ng pangungutang ng walang interes. At hindi rin ako na turn off sa kanya. Kahit sugarol pala si Eman ay mabuti naman siyang kausap. After that, siguro napansin din niya ako dahil yun nga, niligawan din niya ako eventually. Naalala ko pa nga na marami akong mga kakilala at mga kaibigan. Yung mga kaibigan na naming dalawa ni Eman ha, sila pa yung mga paulit-ulit na nagpapaalala sa akin na huwag daw akong kumuha ng bato na ipupukpok ko sa ulo ko. Lulong na raw si Eman sa bisyo nitong sugal. Baka unahin daw ni Eman ang mga bisyo niya bago pamilya. Mukhang hindi pa daw kasi nila nakikitaan si Eman na handa na ito sa seryosong pakikipagrelasyon. Pero ano pa nga ba ang magagawa ko papadudot? Na-in love ako doon sa tao. Isa pa after ng 1 linggo naming pagsasama as live-in ay nag-positive kaagad ako sa pregnancy test. Huli na noong nalaman ko na pinagpustahan ako ni Eman at ng mga barkada niya na buntis ako nung biglang tumaba daw ako. Hindi ko na nagawang magalit noon kasi si Eman naman ang nanalo sa pustahan. Nilibre pa nga niya ako ng Jollibee sa perang napanalunan niya sa pustahan. Pero kahit na ganoon si Eman na maraming bisyong sugal ay hindi naman niya kami pinababayaan ng anak niya. Sa katunayan papadudot dahil sa diskarte niya sa buhay, kahit wala itong permanenteng trabaho ay nakakakain kami ng 3 beses sa isang araw. At madalas ay may take-out pa at kain sa labas. Madalas kasi itong nananalo sa mga sugal o pustahang sinasalihan niya. At isa sa mga hindi ko makakalimutang pagkapanalo niya ay nang naka-jackpot siya sa bingo sa isang mall ng grand prize. Malaki-laki ang napanalunan ni Emma noon na cash prize papadudot. Sa katunayan ay doon na nagsimulang magbago ang buhay namin. Nakabili kami ng isang pampasadang tricycle, nagkaroon din kami ng mini grocery store at nagkaroon din kami ng lending business. 15% kaagad ang tubo sa mga uutang at another 10% sa remaining balance makalipas ang ilang buwan. Mas maigi na ito kaysa sa 5-6 kaya naman marami ang naiingganyong umutang sa amin. Wala nang masyadong maraming requirements. Limpak-limpak na salapi ang binibilang ni Eman sa pang-araw-araw mula noon at masasabi kong hindi rin pala masamang magkaroon ng asawang sugarol. Natagpuan ko na ang swerte at jackpot ng buhay ko. Walang iba kundi sa katauhan ni Eman yon. Papa Dudut Stories.
Pero habang tumatagal, ay may napansin akong kakaiba kay Eman Papadudut. Nagsimula na itong maging lasenggero. Kung dati-rati ay pagiging sugaro lang ang nagiging dahilan ng away namin, ngayon ay tinatalakan ko na rin siya dahil sa pag-uwi nito ng gumagapang at lasing na lasing. May mga pagkakataon din na hindi na ito umuuwi ng bahay. Hanggang sa unti-unti na ring naubos ang pera namin sa bangko, na ibenta ko na rin ang pampasada naming tricycle. Sa mga pautang naman namin ni Eman ay wala na rin sa akin nagbabayad dahil sa tuwing sinisingil ko sila ay sinasabi nila na nakabayad na raw sila kay Eman. Etong si Eman, todo tanggi naman sa akin kung saan niya dinadala ang pera. Ang huling balita ko mula sa mga tsismosa naming kapitbahay ay nambababae daw si Eman. Ayon sa bali-balitang nakarating sa akin ay college student daw ang naging babae niya. Bata, maganda, makinis at sexy daw at higit sa lahat ay mukha daw pera ang naging bagong chicks ni Eman. Panay daw kasi ang pabili nito kay Eman ng mga mamahaling sapatos, bag at bagong cellphone. Nanggagalaiti ako nang nalaman ko mula sa number 1 na tsismosa naming kapitbahay ang ginagawang milagro ni Eman. Kaya pala halos maubos na ang kabuhayan namin dahil sa mga bagong bisyo ni Eman. Pero dahil sa wala akong matibay na ebidensya ay ako na mismo ang gumawa ng paraan, Papadudut, para mahuli ko sa akto si Eman. Tumaiming ako, Papadudut, na sundan siya isang araw sa magiging lakad nito. Ayon kay Eman ay i-extra lang daw siya sa kaibigan nitong jeepney driver dahil hindi ito makakapasada. Siya daw ang papalit sa manibela. Pero laking gulat ko na hindi jeep kundi taxi ang sinakyan ni Eman kasama ng babae niya. Sa loob ng isang motel sila dumiretso. Inabangan ko sila ng 3 oras hanggang sa paglabas ng motel na yon. Saka ko sila kinuyog na dalawa. Halos manghiram yung babae ng mukha sa aso sa ginawa ko sa kanyang pagsampal at pagsabunot. Si Emma naman ay pinalo ko ng batuta sa ulo na nakuha ko sa bewang ng guard ng motel. Kung may nakakuha siguro sa amin ng video noon ay malamang ay nag-viral pa kami dahil sa skandalong ginawa ko. Hindi ko makakalimutan ang araw na yon, Papadudut. Yun kasi ang araw na itinapon ni Emma ng lahat ng tiwala ko sa kanya. Halos maging bingi ako sa mga sinasabing masama sa kanya ng mga kaibigan namin. Nung pinili ko siyang pakisamahan at bigyan pa ng isang anak. Totoo nga, Papadudut, na naghanap lang ako ng malaking bato na ipupukpok ko sa ulo ko. Hindi lang ako ang labis na naapektuhan sa mga pangyayari, Papadudut. Kahit ang sarili kong anak ay walang ginawa kundi ang umiyak ng umiyak sa naging hiwalaya namin ng papa niya. Anak, huwag mo sanang isipin na kaya lang ako hindi pumapayag na dito tumira sa atin si papa mo kasi gusto ko lang siyang bigyan ng leksyon sa ginawa niyang panloloko sa ating dalawa. Umiiyak na paliwanag ko kay Abby, nag-iisang anak namin ni Eman. Nakatulala lang si Abby noon, naawa ko sa anak ko, Papadudut. Naaalala ko kasi ang sarili ko sa kanya noong kaidaran niya ako habang nakikita kong nag-aaway ang mga magulang ko dahil sa sugal at sa pagiging babaero ni Papa. Lumipas ang ilang linggo at masasabi ko na unti-unti na akong nakakapag-move on. Siguro dahil mas naging peaceful ang paligid ko noong nahinto na ang pagtala ko kay Eman. Habang naglilinis ako ng altar, ay may nakita akong papel sa ilalim ng Santo Niño. Isang scratch card yon, Papadudut. May naiwan pa pala dito sa bahay si Eman ng mga card na madalas niyang kiskisin. May paniniwala kasi si Eman na masuswertehin siya kung ilalagay muna niya overnight yung mga scratch card kay Santo Niño bago niya kiskisin. So ako naman, sinubukan ko ang swerte ko. Halos manlaki ang mga mata ko nang naka-jackpot ako ng 200,000 pesos sa card na yon.
Mabaliw-baliw pa nga ako sa kakasigaw at sa kakatalon sa swerteng dumapo sa kamay ko. Hindi ko akalain, Papa Dudut, na ang kamalasang dinala sa akin ng sugal dahil sa pagsira nito ng pamilya ko ay siya rin palang magbibigay sa akin ng swerte at magbabalik sa akin ng pag-asa na makakapagbagong buhay pa ako kahit na wala na si Eman. Minabuti ko rin na isikreto kay Eman ang napanalunan niya. Total, ako naman ang kumiskis. Bayad niya sa akin yon mula sa mga sakit na pinaramdam niya sa akin. Papa Dudut, naranasan ko ng maging instant mayaman at maging instant pulubi. Kaya naman hindi ko na pinakawalan pa ang swerteng dumapo sa akin. Muli kong binuhay ang mini grocery ko na muntik nang magsara at sa awa ng Diyos ay napalago ko pa ito at nadagdagan na rin ng iba pang mga kabuhayan. Tulad ng water refilling station, computer shop, laundry shop at kung ano-ano pang shop. Wala na rin ako naging balita pa kay Eman. Basta ang alam ko ay sumama na ito sa batang kabit niya. May mga balitang nakarating sa akin na umano ay nahulihan pa daw sila ng kabit niya ng droga sa isang bypass operation. Hindi ko alam kung totoo yun o chismis lang, basta wala na akong pakialam sa kanya. Siyang sumira sa buhay niya dahil sa pagkakalulong niya sa maraming masamang bagay. Sa kasalukuyang panahon, Papa Dudut, ay madami pong mga lalaking nagpaparamdam sa akin. Palibhasa kasi hindi naman kami kasal ni Eman, kaya hindi malayong piliin ko na rin pong lumagay sa tahimik balang araw. Nag-iingat lang po ako sa mga lalaking papapasukin ko sa buhay ko dahil babae ang anak ko. Gusto ko sana, kung mag-aasawa ako, ay gusto ko na responsable siya at may sarili siyang matibay-tibay na kabuhayan. Hindi yung ako pa yung magpapakain sa kanya. Papa Dudut, sana po ay nagustuhan ninyo ang kwento ng buhay ko at sana din po ay marami pa ang may napulot na aral. Ang lesson na natutunan ko sa aking kwento, para sa akin, Papa Dudut, ang buhay pag-ibig ay isang sugal. Handa ka dapat tumaya para maka-jackpot. Pero kung manalo ka, huwag mo na sanang lustayin at sayangin dahil 2 beses lang kumakatok ang swerte. Yun po ay ang nangyari sa amin ni Eman. Twice kami naka-jackpot pero sa pangalawang beses ay hindi ko na po hahayaang sirain ako nito. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kastorya, Loida ng North Caloocan. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Maraming salamat, Loida ng North Caloocan, sa pagbabahagi mo ng iyong storya sa ating YouTube account. Tama ka, Loida, no? May mga swerteng dumarating sa buhay natin at nasa sa atin yon kung paano natin pangahawakan ang swerteng dumapo sa buhay natin. Napakaswerte mo nga lang na 2 beses na dumapo sa iyo ang swerte. Well, sa simula medyo minalas tayo, no, dahil hindi natin napanghawakan ang swerteng yan at yan din ang naging dahilan ng pagkasira ng pamilya mo.
Pero tama ka, hindi mo na dapat sayangin pa ang ikalawang swerteng ibinigay sa iyo ng Diyos. At kung susugal ka nga sa pangalawang pagkakataon sa buhay pag-ibig, ingatan mo na hindi ka na matalo at magkamali pa. Hanggang sa muli mga kaibigan, ako po ang inyong si Papa Dudut. Ini-invite kayong lahat na mag-follow sa aking YouTube channel, pindutin ang bell notification at huwag kalimutang mag-subscribe. Mag-post din ang mga comments ninyo regarding our story. Again, meron po tayong 1,000 pesos na premyo na ibibigay monthly sa ating napakaswerteng sender. Kaya naman kung nagustuhan po ninyo ang kanyang storya, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-post ng inyong mga comments. Huwag din kalimutang manood ang ating mga live video vlogs para updated kayo sa mga happenings sa inyong Papa Dudut. Hanggang sa muli mga kaibigan, ito po ang Papa Dudut Stories. Ang sabi nila sa bawat malakas na bagyong dumarating sa buhay natin ay palaging may kapalit na maaliwalas at maliwanag na isang umaga. Yung mapapabuntong hininga ka na lamang ng malalim at mapapa-thank you kay Lord para sa napakagaan na pakiramdam pagkatapos ng isang malakas na unos ng pagsubok sa buhay mo. At naniniwala ako doon, Papa Dudut, dahil hindi lang isa o dalawang bagyo ang minsang dumaan sa buhay ko. Marami sila pero lahat yon ay kinaya kong lampasan. Papa Dudut, itago nyo na lamang po ako sa pangalang Sandra, 25 years old, taga Makati at nagtatrabaho bilang published writer sa isang kilalang publishing company na hindi ko na po babanggitin ang pangalan. Para na rin po maitago ang ilang impormasyon tungkol sa aking sarili. Papa Dudut, matagal na rin po akong avid listener ng inyong programa at isa po kayo sa mga dahilan kung bakit at paano ako nagsimulang mangarap noon na maging isang manunulat. Hayaan niyo pong simulan ko ang aking kwento noong ako'y bata pa lamang. Isa po akong anak sa pagkadalaga ng mama ko, Papa Dudut. Nasa 4th year college daw siya nang ipinagbuntis niya ako. Pero hindi raw siya pinanagutan ng papa ko. Na kahit kailan nga ay hindi na niya nakita pa. Kaya isang taon daw munang huminto si mama ng pag-aaral noon. Mabuti na lang daw at mabait ang nanay niya at sinuportahan ng pagbubuntis niya hanggang sa makapanganak siya. Bumalik siya ng pag-aaral habang ako naman ay inalagaan ng lola ko na noon ay nasa probinsya, Papa Dudut. At nang makatapos nga po ng college si mama ay nagkaroon kagad siya ng maayos na trabaho at hindi nga po nagtagal ay nagkaroon na rin siya ng bago at sarili niyang pamilya. Sa totoo lang, Papa Dudut, noong bata pa po ako ay hindi ko po talaga masyadong tanda ang mukha ng mama ko. Hindi niya po kasi ako masyadong dinadalaw sa bahay ni Lola. At kung dumalaw man siya ay hindi niya ako masyadong kinakausap. O kahit niyayakap man lang. Papa Dudut, 8 years old po ako nang mamatay ang lola ko na matagal na nag-alaga sa akin. At sa halos 2 taon mula nang mawala siya ay naranasan ko kung paano ako pagpasapasahan ng mga kamag-anak ko. Dahil kung kani-kanino na lamang po ako pinaalaga ni mama para lang hindi niya ako masama sa masayang pamilya nila. Papa Dudut, kagaya po ng nabanggit ko kanina ay never akong naka-experience ang yakapin ni mama. Puro sigaw at minsan ay pananakit lang ang nakukuha ko mula sa kanya. Pero kahit na ganoon siya sa akin ay mahal na mahal ko pa rin po si mama. Dahil palaging sinasabi sa akin noon ni Lola noong nabubuhay pa siya na mahal daw ako ni mama. May dahilan lang daw talaga kung bakit ayaw niya akong isama sa bago niyang pamilya. Yun ay dahil hindi alam ng asawa at mga anak niya na nagkaroon siya ng anak sa pagkadalaga. Maswerte pa rin daw ako kay mama kasi hindi niya ako pinalaglag noon. Kaya yun po ang ipinagpapasalamat ko sa kanya. Kahit pa nga madalas ay malupit siya sa akin.
Utang na loob ko pa rin sa kanya ang buhay ko. Papa Dudut, mabait naman ang tita ko na pinagbili na ni mama na mag-alaga sa akin. Nang umuwi nga po siya ng bahay at nakita niya akong umiiyak, ay kaagad niya akong niyakap at sinabi niya na huwag na akong malungkot. Meron po palang 2 anak na lalaki ang tita ko, pero ang panganay niya po ay palaging wala sa bahay. Matagal na rin pong patay ang asawa niya kaya masipag siyang magtrabaho para sa 2 anak niya. At dahil araw-araw din pong nasa trabaho si tita, ang bunsong anak niya na si Kuya Ryan ang palagi kong kasama sa bahay. Ang alam ko po kasi ay huminto na siya sa pag-aaral kaya naging tambay na lamang siya. Mabait naman po siya, Papa Dudut. At akala ko, isa siya sa mga tao na magpaparamdam sa akin ng pagmamahal mula sa isang pamilya. Papa Dudut, kahit na 10 taong gulang pa lamang ako ng panahon na yon, ay alam ko pong mali talaga ang gustong mangyari ni Kuya Ryan. Sinubukan ko pong sumigaw para humingi ng tulong pero sinikmuraan niya ako. Kaya nang hina na ako at tuluyan na niyang naisakatuparan ang kahalaya na gusto niyang gawin sa akin. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang umiyak na lamang habang takip niya ang bibig ko at ginagawa ang mga bagay na gusto niya. Kaming 2 lang po kasi ang tao noon sa bahay at medyo malayo din ang ibang kapitbahay mula sa amin. Masyado ring malaki si Kuya Ryan kumpara sa patpating kong katawan, kaya hindi ko na nagawa pang manlaban. Gabi na rin po nang makauwi sa bahay si Tita, Papa Dudut, pero hindi ko na po nagawang magsumbong sa kanya. Takot na takot po kasi ako sa lahat ng pagbabanta sa akin ni Kuya Ryan. Takot ako noon na baka patayin niya ako at pati na rin si Mama. At kagaya ng gusto niya ay hindi ko pinahalata kay tita na may kahalayan siyang ginawa sa akin ng araw na yon. Kaya tahimik na lamang akong umiyak ng umiyak sa loob ng maliit kong kwarto. Papa Dudut, hindi ko na po ulit sinuot ang duster na ibinigay sa akin ni tita. At kahit pa nga summer po noon ay palagi na lamang akong nakasuot ng pantalon at malaking t-shirt. Pero kahit ibalot ko pa yata sa makapal na kumot ang buong katawan ko, ay mauulit at mauulit pa rin ang kahalayan na ginagawa sa akin ni Kuya Ryan. Ginagawa niya po yon kapag kaming 2 lang ang magkasama sa bahay. Nag-umpisa sa 1 beses sa 1 linggo hanggang sa halos araw-araw niya po akong pinagsasamantalahan. Lalo na sa gabi, Papa Dudut. Kapag tulog na ang lahat at malalim na ang gabi, ay pinapasok po niya ako sa aking kwarto. Kahit kinakandado ko po yon ay nagagawa niya pa rin buksan dahil meron siyang susi para sa buong bahay. Papa Dudut, gustong gusto ko na po talagang magsumbong sa tita o sa mama ko. Gusto ko na pong itigil ni Kuya Ryan ang kababuyan na ginagawa niya sa akin noon. Pero natalo po ako ng takot na baka totohanin niya ang mga pagbabanta niya sa akin at gawan niya ng masama ang mama ko kagaya ng paulit-ulit niyang pananakot sa akin. Papa Dudut, ng mga panahon na yon, pakiramdam ko po talaga ay mag-isa na lamang ako sa mundo. Kahit nandyan si mama o ang ibang kamag-anak namin, ay hindi ko naman sila matawag na pamilya. Dahil ni konti ay wala akong naramdaman na pagmamalasakit o pagmamahal mula sa kanila. Opo, mabait ang mami ni Kuya Ryan sa akin kapag nag-aabot sa kanya ng pera si mama. Pero kapag nade-delay ang bigay ni mama ng pera, ay ako naman ang pinagbubuntungan niya ng init ng ulo niya. Kaya nga po hindi ko na rin sinubukan pa na sabihin sa kanya ang ginagawa sa akin ni Kuya Ryan. Dahil baka pareho lamang silang mag-isip ni mama at sabihan pa na nagsisinungaling lamang ako. Tumagal pa po ng 3 taon ang pagtira ko sa bahay ng tita ko, Papa Dudut. At sa loob ng 3 taon na yon ay paulit-ulit akong nagawang pagsamantalahan ni Kuya Ryan. Wala po akong sinabihan o kahit na sinong pinagsumbungan dahil alam ko naman na wala ring maniniwala sa akin. Hanggang sa kinailangan na naman akong ipasa ni mama sa ibang kamag-anak namin
dahil nag-decide na magtrabaho sa abroad ang tita ko. Inihatid ako ni mama sa bahay ng isa ko pang lola. Kapatid siya ng lola ko na dating nag-alaga sa akin at masasabi ko na hindi sila pareho. Dahil parang wala ring pakialam sa akin ng lola ko kagaya ni mama. Magkasama man kami sa isang bahay ay hindi naman kami madalas na mag-usap. Pero nagpapasalamat na rin ako na kahit papaano ay naputol na ang kademonyohan na ginagawa sa akin ng pinsan ko. Kaya naman pinilit ko na lamang kalimutan ang masalimuot na parte na yon ng aking buhay. Masakit at mahirap pero ayoko nang paguluhin pa ang sitwasyon at pamilya namin. Pinilit ko na lamang na maging masaya kasama ang lola ko. Ang hindi ko alam, Papa Dudut, ay nakatakda na pala na maulit ang lahat noong 18 years old na ako. Papa Dudut, kagaya ng nangyari noon sa bahay ni na Kuya Ryan ay wala na ulit akong nagawa pa. Kung hindi ang hayaan na gawin sa akin ng dentista ko ang lahat ng gusto niyang gawin. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit palagi kong naririnig sa kanila ni Kuya Ryan na masisiyahan o mag-i-enjoy ako sa gagawin nila. Pero kahit kailan naman ay hindi yon nangyari. Dahil wala po akong ibang naramdaman kung hindi ang sakit at pandidiri sa sarili ko at sa kanilang ginagawa. Pagkatapos nga po akong pagsamantalahan ng dentista ko, Papa Dudut, ay pinagbantaan niya ako na huwag raw akong magsusumbong sa kahit na sino. Dahil kapag ginawa ko raw yon ay sisiraan niya ako at si mama sa mga katrabaho nito. Marami raw siyang koneksyon at alam niya kung saan nagtatrabaho si mama. Sinabi niya rin na close daw siya sa boss ni mama kaya kayang-kaya niya raw na ipatanggal sa trabaho ang mama ko. At kagaya ng dati, Papa Dudut, ay wala po akong kahit na sinong pinagsabihan ng tungkol sa mga nangyari. Muli kong sinarili ang pag-iyak ko pati na rin ang lahat ng sakit na naranasan ko sa kamay mismo ng dentista ko. Gustuhin ko man na may mapaglabasan ako ng bigat na nararamdaman ko. Isang tanong ang palaging pumapasok sa isipan ko. Meron pa bang tao na maniniwala sa akin at sa lahat ng mga sasabihin ko? Papa Dudut, hindi na ako nagsumbong pa sa ginawang kahalayan sa akin ng dentista ko. Pero hindi na rin ako bumalik pa sa klinik niya. Hindi naman ako nahirapan na maghanap ng bagong dentista para sa bakal na nasa ngipin ko. Kaya lang ay nahirapan po akong kalimutan ang sakit na parabang naging peklat na sa dibdib ko dahil sa ginawa ng dentista ko sa akin. Naging dahilan po yun para mamuhi ako sa mga lalaki. Pakiramdam ko po noon ay wala silang ibang gusto sa aming mga babae kung hindi ang gawin lang na pampalipas oras at parausan nila. Kaya nga po dumating ako sa oras na kung kani-kaninong lalaki na lamang ako nakikipagrelasyon. At ang mas masama pa doon ay kung kani-kaninong lalaki na lamang din ako sumasama at may nangyayari sa amin. Kaya may oras po noon na kapag gumigimik po kami ng barkada ko at nalalasing ako, ay wala na akong pakialam pa sa kung anuman ang gawin sa akin ng lalaking makikilala ko sa gabi na yon. Dahil pare-pareho lamang po sila na wala ng respeto sa akin at walang ibang gusto kung hindi ang magamit at pagsamantalahan ng katawan ko. Naging pariwara talaga ako sa buhay ko, Papa Dudut, at dahil maluwag naman sa akin ang lola ko at walang pakialam si mama sa akin ay nagagawa ko ang lahat ng gusto ko sa buhay at sa sarili ko. Papa Dudut, sa totoo lang po ay medyo nagtataka ako sa nangyari ng araw na yon. Para bang may mali. Noon lang po kasi ako nagising sa isang lugar na may suot po akong maayos na damit at dinalhan pa ako ng breakfast in bed. Mabilis po kasi talaga akong malasing, Papa Dudut. Kaya kapag gumigimik kami ng mga kabarkada ko at pare-pareho na kaming lasing, ay nagigising na lamang po ako kinabukasan na nasa isang lugar o kwarto. At wala na akong kahit na anong damit habang katabi ang isang lalaki na wala ding suot. Hindi ko na rin po ginawang big deal yon kasi alam ko naman sa sarili ko na wala nang mawawala pa sa akin.
Kaya mas in-enjoy ko na lamang po ang buhay at katawan ko kasama ang iba't ibang lalaki. Pero Papa Dudut, sa lahat ng lalaking nakilala ko sa bar ay si Vincent po ang pinakakakaiba. Ramdam ko po kasi ang sincerity noong magkausap kaming dalawa sa bahay niya. Noon lang din po ako nakaramdam ng respeto mula sa ibang tao. At aaminin ko na type ko rin talaga si Vincent. Kaya naman natapos ang araw na yon na nagkapalitan kaming dalawa ng mga cellphone number. Naging madalas po ang pagte-text at tawagan namin ni Vincent, Papa Dudut. Pinupuntahan niya rin po ako sa eskwelahan ko para sunduin niya ako. At habang tumatagal, ay mas lalo po kaming nagiging close na dalawa. Kaya lang Papa Dudut, sa sobrang close po namin ni Vincent sa isa't isa, ay nagsimula na akong malito sa kung ano ba kami para sa isa't isa. Madalas kaming magka-text ng mga salitang I miss you, gusto na kitang makitang muli at umabot na rin sa pagpapalitan namin ng message na I love you. Gusto ko nang i-assume noon na may relasyon na talaga kaming dalawa, Papa Dudut. Kaya lang ay pinipigilan ko ang sarili ko. Dahil ang nasa isip ko noon, kung gusto talaga ako ni Vincent, bakit hindi pa rin niya ako niyayaya na magmotel kami para may mangyari na sa aming dalawa? Kaya naman hindi ko talaga tinatak sa isipan ko na gusto o mahal ako ni Vincent. Hanggang sa isang araw na nagbar kami ng mga kaibigan ko at nalasing ulit ako. Hindi ko na masyadong alam ang ginagawa ko noon. At napansin ko na lamang na may kahalikan na akong ibang lalaki, Papa Dudut. Bigla pong sumulpot noon si Vincent at pagkatapos niyang suntukin ng lalaki na hindi ko na matandaan ang pangalan ay hinila na niya ako palabas ng bar. Papa Dudut, hindi po ako makapaniwala sa mga sinabi ni Vincent ng gabi na yon. Yung mga salitang respeto at pagmamahal na nararamdaman niya para sa akin. Kaya pala hindi niya kaagad ako niyayaya sa isang maliit na kwarto para may mangyari sa aming dalawa. Kaya hindi niya ako hinahalikan kahit na sinasabi niya na gusto niya ako. Kaya hindi niya sinamantala ang pagkakataon noon para magalaw ako dahil mataas ang respeto niya sa mga babae. At yon ang kauna-unahang pagkakataon na nakilala ako ng isang lalaki na kaya akong respetuhin, Papa Dudut. Yung lalaki na kaya akong mahalin sa kabila ng mapapait na pinagdaanan ko. Sinabi ko na rin po kasi sa kanya ang lahat ng nangyari sa akin sa kamay ng pinsan ko at nang naging dentista ko noon. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng hirap at sakit na pinagdaanan ko. Iniyak ko sa kanya ang bigat na nasa dibdib ko nang matagal ko nang sinosolo at tinatago. Nakinig lang siya sa akin, Papa Dudut, at inabsorb niya ang lahat ng bigat na nararamdaman ko. At pagkatapos noon ay niyakap ako ng mahigpit habang nagbibitaw siya ng isang pangako na kahit kailan ay hinding-hindi na raw ulit ako makakaranas na mag-isa. Nagagawin niya ang lahat para iparamdam sa akin na deserving din akong makatanggap ng pagmamahal mula sa ibang tao. Tinanggap niya ako, Papa Dudut. Tinanggap at minahal pa rin ako ni Vincent sa kabila na mga sinabi ko sa kanya na tungkol sa nakaraan ko. Mula ng araw na yon, Papa Dudut, ay naging opisyal na nga po ang aming relasyon ni Vincent. Mas lalo po akong nakaramdam ng pagmamahal at respeto mula sa kanya. Kung noon ay palagi akong nangungulila sa pagmamahal ng isang magulang. Ngayon ay hindi na po. Lalo na nang makilala ko ang buong pamilya ni Vincent nang isama niya ako minsan sa isang family reunion nila. Mabait po ang pamilya niya, lalo na ang mga magulang niya. Kinausap rin ako ng mami niya at sinabi na ituring ko na raw siya na parang mami ko na rin. Kaya naman, Papa Dudut, wala na po akong mahihiling pa sa halos 6 na taong relasyon namin ni Vincent. Nakakatanggap ako ng pagmamahal mula sa lalaking mahal ko at mula na rin sa kanyang buong pamilya. Si Vincent din ang nagpapaalala sa akin
na huwag ko raw sanang kimkimin habang buhay ang sama ng loob ko sa mama ko. Dahil kahit ano pa man ang nangyari ay utang na loob ko pa rin daw kay mama ang buhay ko. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay hindi ko na rin po masyado pang naaalala ang bigat na naramdaman ko noon dahil sa pagiging walang pakialam sa akin ni mama. Ang mahalaga naman ngayon ay nandyan palagi si Vincent at pati na rin ang kanyang buong pamilya. Isa pa, Papa Dudut, kaya rin siguro nabawasan na ang bigat na nararamdaman ko dahil nalaman kong 2 taon na ang nakakaraan na nakulong ang pinsang kong si Kuya Ryan dahil sa pambubugbog niya sa kinakasama niyang babae. At nang minsang silipin ko naman ang Facebook ang buhay ng naging dentista ko na nang molestya sa akin noon ay nalaman ko na namatay ang anak niyang babae dahil sa sakit nito sa dugo. Noon ko naisip na may kanya-kanya rin talagang karma ang bawat tao at bumalik na sa kanila ang kahayupan na ginawa nila sa akin noon. Kaya naramdaman ko na oras na para magpatawad ako kahit na hindi naman sila humihingi ng tawad sa akin. Oras na para kalimutan ko ang masakit na napakadilim na bahagi ng buhay ko na ito. Papa Dudut, gusto ko lang din po magpasalamat para sa pagbibigay ninyo ng opportunity na maibahagi ko ang aking kwento. Marami po akong bagay na pinagsisihan noon sa buhay ko. At isa na po doon ay nang hayaan ko ang sarili ko na maging isang bulag at pipin na biktima sa karahasan ng masasamang tao. Naging mahina po talaga ako at takot noon. Pero ngayon po ay kaya ko nang lumaban. Kaya sana po sa lahat ng kabarangay natin na minsang naging biktima ng karahasan, huwag niyo po akong gagayahin na naging bulag at pipi sa katarungan na dapat ay noong ko pa na ibigay sa sarili ko. Lahat po tayo ay deserving na lumaban. Lahat po tayo ay deserving na irespeto. Dito ko na rin po tinatapos ang sulat ko. Muli po ay maraming salamat sa inyo, Papa Dudut. Sandra.